oras po natin sa buong Pilipinas. 6 na minuto, makaraan ng alas 10 ng morning. Humanda na sa mga malalaking balita. Trending viral. Pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Narito na mga headlines sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Pahayag ni VP Sara ukol sa 2028 elections, sinagot na ng Malacanang. Ronda Pilipinas. Privilege speech ni Congressman Leandro Leviste ipinatatanggal matapos ipinatanggal yata ito ipinatatanggal matapos magka-tensyon sa plenaryo ng Kamara. Ronda Pilipinas. Ang nananamantala sa presyo ng bigas at iba pang bilihin, pinananagot ng gobyerno. Ronda Pilipinas. Estados Unidos tinuldukan na ang opensiba sa Iran. Ronda Pilipinas. Pinoy weightlifter na si Albert De Los Santos nakasungkit ng gintong medalya sa weightlifting sa Egypt. Ronda Pilipinas. Vic Soto ipinauubaya na sa anak na si Vico Soto ang desisyon sa darating na national elections. Ronda Pilipinas. Tinakluban ang plaka para hindi mahuli sa NCAP o no contact apprehension na policy. Alamin ang kaparusahan sa NBI. Naku, bawal ito. Ronda Pilipinas. Policy yun, hindi pulis. Totoo nga ba na may mga relasyon na binubuo hindi dahil sa pagmamahal kundi dahil sa takot maiwan? Alamin mamaya, let's prove it. Ronda Pilipinas. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patay na daw at pinalitan lang ng body double o clone na tinatawag. Naku po, alamin natin kung fact or fake. Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Dear Kuya Dennis. Yes, Kuya Dennis. Good morning. Hoy! Whether we like it or not, Yan. asan na yung Yung ano yan? pinag-uusapan natin na survey na lumabas? Survey. Okta yun, di ba? Okta yung Ba yun? lumabas, di ba? Yung unlad. Parang ang lumabas doon ayon yan sa survey ng Okta. Okay. Nasaan na yan? Election ba yun? Election? Election yun. Elections. Ang okay. Ito pala nung April 2026. Kaya Yun. pala kasi meron nung sinabi si Vice President Sara Duterte na sana may eleksyon. Ayun. Di ba? Sabi ko, saan ang hugot nito? Ay nasaan ang survey? Ito pala may lumabas. Yeah. Okay, ang mga pangalan Mhm. ay teka muna. Mga pangalan na lumabas, VP Sara Duterte, Okay. Naga Mayor Leni Robredo, Okay. Rafi Tulfo, Mhm. Mayor Isko Moreno at Mhm. Bam Aquino. Mhm. Oh. Kanina may na-monitor ako sa iba na kasama din sa mga listahan ng John Vic Remulla.
Ganun eh. Oh. WR numero pala ito, hindi pala ito Hindi okta yan. Oo. WR numero. Ang WR Okay. numero ay VP Sara Duterte, Mhm. 36%. Mhm. Senator Raffy Tulfo, 19%. Aha, tama. Ex-VP Leni Robredo, 16%. Mhm. Senator Bongo, 4%. Senator Bamakino, 3%. Okay. Undecided, 19%. Okay? Sa Okta naman, lumabas ng April 2026 pala yung re. Okay. Sara Duterte, Mhm. 46%. Okay. Pero ang magkalaban lang dito, si Sara Duterte at saka si Leni Robredo. 19. Ay, Oo, 35. 35%. Ah, ah. Pero yung undecided, malaki pa rin, no? 19. 19%. Yun. Oo. So, whether we like it or not, Ayan. ako palagay ko ang nagsignal niyan mula nung nag-declare itong Okay. si Vice President Sara Duterte na tatakbo na maging presidente, parang yun na yata yung signal eh, no? Oo. Sana makakuha tayo, nagpakuha tayo ng isang Analyst. election analyst or Ayun. political analyst. Ayun. Ano ba ang tingin ng ating mga kababayan? Election na ba ngayon? Diba? Pwede na bang i-incorporate o pwede nang gawing basehan ng mga desisyon o ng desisyon ng mga Pilipino itong mga survey na to? Diba? Okay. Parang wala yatang kwenta yung mga survey ng mga nakaraan. Parang hindi yata nasunod eh. No? Naalala ko Pero nga ngayon may mga survey na naman eh. Naalala ko yung tanong mo dati. May survey. Nag-survey pa pala kayo? Andyan pa pala Andyan kayo. pa pala kayo? Kaibigan pa naman natin si Sir Guido David. Ayun naman. Di ba? We had a meeting mga Nakamonitor, 3 weeks ago yata. Prof! Hi, Prof! Ah. Sabi niya sa akin, ikaw Ito na buhok, magandang ganon eh. Taas mo. Prof! Si bagets Sir sa bagets. Guido David. Yes, So, totoo po yan. May mga survey na lumalabas. At alam naman natin for a fact, next year will be filing of candidacy na. Tama. Ganyan kabilis. Oo, ang 2028 election. It's the last Next year. year na ang filing of candidacy. It's the last year of the admin. Oo. Ayun na. Whether we like. So, yung mga nangyayari ba ngayon, yan ba talaga nakikita sa mga survey na yan? O hindi? Ayun. Dahil ang mga nanalo nung Senator, di ba? Senator, Okay. election, parang hindi lumabas sa survey. Parang wala Diba? talaga. Oo, tama. Lumabas dun si Senator Rafi. Bamakino. Bamakino, oo. Di ba? Nasa top yun, di ba? Tama. Oo, nasa top din si Senator Bongo na hindi naman lumalabas sa mga survey. Naman. Di ba? At saka marami pang natatanda mo na ang lumalabas sa top nun sila sila Erwin Tulfo, mga Yes. Ben Tulfo, di ba? Mga ganun, hindi naman pero Kahit medyo si Ben pumasok Tulfo. naman. Si Ben Tulfo, di ba lumabas din nun? Oo. Gaano na talaga bang ginagawang basehan pa rin ng mga kababayan natin itong mga survey na are? Mamaya makakausap tayo ng isang eksperto Yun. at paano nag-iisip ang mga kababayan natin parang yung mga kaibigan natin sa media. Dapat mga kababayan natin kung ganito ang mga trabaho at ganito ang mga pag-iisip, dapat maging ready tayo Naman. sa mga impormasyon, sa mga balita. Yep. Magandang araw, Pilipinas! Live na tayo sa DWIC News Nationwide. Live na rin po tayo sa Radyo Ronda at sa lahat ng mga ginagawang radyo ang kanilang mga TV. Aliw Channel 23 at DWIC News TV. Magandang araw, Pilipinas! Ako ang iyong magiging tagapagbalita. Ako si Dennis. Kasama si Daniel. Dennis Antenor Jr. Ang ng puso ko, tuloy pa rin ako. Ronda Pilipinas. Sa detalye ng mga balita, walang basehan at intriga lamang ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na ipinagdarasal itong matuloy at maging mapayapa ang halalan sa 2028. Yan na nga ba sinasabi ko sa inyo Itama ang boto, ha? Iboto ang tama. Git ni Palace Press Officer Claire Castro, tila biro ang pahayag ng Vice Presidente habang sinasagot ang tanong sa The Netherlands kasi nandun po si Vice ngayon Bilang abogado, dapat alam niya ni VP Sara ang malinaw na probisyon ng konstitusyon hinggil sa regular na halalan. Kinumpara rin ni Castro ang Vice Presidente sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na umaming eksperto umano sa paglikha ng intriga at pagplanta ng ebidensya.
Kaugnay nito, binigyan din ng palasyo na masinuuna ngayon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagresponde sa epekto ng krisis sa Middle East. Kabilang ang mga pulong ng Uplift Committee at Economy and Development Council para sa kapakanan ng mga Pilipino at hindi ang politika. Ronda Pilipinas. Samantala, tanggap po tayo ng isang report. Privilege speech ni Congressman Leandro Leviste ipinatatanggal matapos magkatensyon sa plenaryo ng Kamara. Alamin natin ang report ni Patrol 30 Jelly Mendez. Jelly? Nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng mga mambabatas sa plenaryo ng Kamara matapos ang naging privilege speech ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Ito'y matapos tumbukin ni Leviste ang koneksyon ni na Executive Secretary Ralph Recto at CWS Party List Representative Edwin Garjola at ang mga ginastos nito para sa kampanya ni na Governor Vilma Santos Recto at Lucky Manzano kasama ang iba pa nilang mga kandidato sa Batangas. Hindi pinalampas ni Batangas 6th District Representative Brian Recto ang mga paratang ni Leviste at iginiit na fake news at hindi dapat ginagamit ang plenaryo sa mga alegasyong malayo sa katotohanan, bunga ng mga haka-haka at hindi suportado ng mga ebidensya. Paliwanag ni Congressman Recto, ang ugnayan ng kanyang ama at ni Garjola ay profesional dahil pareho silang Batanggenyo at dati ring naging miyembro ng Kamara ang kanyang ama. Lalong nagkainitan sa plenaryo matapos mga tuwiran si Leviste na may alam at karanasan rin ang iba pang mga kongresista kaugnay sa vote buying sa kanilang probinsya. Binanggit ni Leviste ang bilihan ng boto sa Quezon Province na may pinakamababang gastos sa eleksyon kumparaan niya sa kanilang lugar. Dahil dito, hindi nakatiis at agad na tumayo at nagsalita ang kinatawan ng Quezon Province na si House Deputy Speaker David J.J. Suarez at ipinunto na dapat ay nakabatay sa mga ebidensya, dokumento at sinumpaang salaysay ang mga nabanggit na pahayag at hindi dapat nakabatay lang sa mga sabi-sabi o kwento o anumang mensahe. Bunsod nito ay sinusulong ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na alisin sa record ng plenaryo ang buong privilege speech ni Leviste na agad namang kinatigan ng mga kongresista. Nagkasundo ang mga mambabatas sa kapulungan na ipatanggal sa plenary session ang speech ni Leviste. Nais naman ni House Senior Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima na bukod sa ipatanggal ang record ay dapat na bawiin rin ni Leviste ang kanyang mga pahayag na ang mga kongresista ay tila may alam sa vote buying sa kani-kanilang distrito. Sa ngayon hinihintay na lang ng kapulungan na aksyonan at alisin ang record ni Leviste. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. At ngayon alamin na natin ang teka muna. Ito ba? Ito pinasok. Diretso ha. Hinimok ng ekonomista at dating National Economic and Development Authority Secretary Winnie Monsod ang pamahalaan na pag-aralan ng pulisiya ng mga oil companies. Ayon kay Monsod, dapat ibatay ang presyo kung kailan nabili ang langis ng mga kumpanya at hindi sa current international price nito. Makaraang lumabas sa mga ulat na ang inventory nito ay nabili bago pa magsimula ang gera. Dapat din anyang gamitin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang kapangyarihan upang magpatupad ng mas epektibong hakbang maliban sa ayuda. Diba may emergency powers ang presidente? Ibig sabihin ng emergency powers, gagawin yung mga hindi usual. So, let him think of something unusual, but within na kaya naman ng economics. In other words, it does not violate the laws of economics. And this, ang dami na lang sasabi yan eh. Why don't you review the policy of the companies now? Yan po ang tinig na ekonomista at dating NEDA Chief Winnie Monsod sa panayam ng DWIZ. DWIZ! Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. At alamin natin ang magiging weather for today. Eto na! Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report.
Ito na si Daryl Justin. Daryl, go! Wala ring mangyayari sa bagyo. Kasi nandyan din yung bagyo. Wala Hindi, talaga. wala mangyari kasi nandyan na yung bagyo. Okay. Akala ko Kumbaga, hindi pumasok. baka hinahangad nila na may mangyaring maganda. May bagyo na, wala ring mangyayari. Nandyan na eh. Okay, Oo, okay. ha? Akala ko hindi natuloy. Hindi, totoo. Confusing ba? Sa lagay ng ating panahon sa araw na ito, update muna tayo sa mga binabantayang sama ng loob, sama ng panahon. Unahin natin ang LPA sa loob dala ng Philippine Area of Responsibility. Nasa layong 680 kilometers silangan po ng Hinatuan, Surigao del Sur. Bumalabs po itong mabuo bilang isang ganap na bagyo, pero magpapaulan po ito starting tomorrow hanggang Friday sa may eastern sections po ng Visayas at Mindanao. At inasa natin na pag ito pinagpaulan, malulusaw na rin po ito sa ating karagatan. Samantala, yung pangalawang sama ng panahon na binabantayan sa labas naman po ng Philippine Area of Responsibility, kahapon niya po ay naging ganap na bagyo na. Isa po itong Tropical Depression at huling namataan sa layong 2,405 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. May taglay na lakas ng hangin na aabot po sa 55 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso naman na aabot sa 70 kilometers per hour westward o pakanduran ang tinatahak na direksyon ng nasabing tropical depression sa bilis po na 10 kilometers per hour. Inaasahan pa rin na hindi nagbago ang kanyang track at expected na pagpasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Yan po ay sa darating na Sabado o Linggo. Once mapasok po ito sa ating bansa, bibigyan na po ito ng local name na Kaloy. At inaasahan din natin na ito ay tatambay sa karagatan ng eastern seaboards ng ating bansa. Pero number 1, hindi po tatama sa kalupaan at wala daw itong magiging epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. So at least kahit paano, mark safe pa rin tayo sa mga bagyo. Sa susunod na 3 araw, Metro Manila, Cebu at Davao na natin ang Kamaynilaan. Patuloy na magiging maganda at maaliwalas ang panahon hanggang sa araw ng Sabado. Maglalarong temperatura sa 28 hanggang 37 degrees Celsius po. Dito po yan sa Kamaynilaan. Sa Metro Cebu, asahan po na may mga pagulan at may hinang mga paggulog at pagkidlat by Thursday. Pero maaaring magkaroon ng pag-aliwalas ng panahon by Friday and Saturday, 27 hanggang 33 degrees Celsius ang temperatura. Pero may kaibahan po sa Metro Davao. Bukas inaasahan ang malalakas na mga pagkulog at pagkidlat. 25 to 32 degrees Celsius ang temperatura habang sa Friday at Saturday may pagsikat po ng araw pero prevalent din po ang mga rain showers at ang mga mahihinang pagkulog at pagkidlat. Alam mo, hindi ko masabing hindi ko masabing namimiss ko yan. Parang hindi rin kasi. Oo naman. Pangit rin, no? Kung mga rain showers na ulan lang talaga, pwede pa. Pero may mga rain showers kahapon paunti-unti. Di ba? No? Ano yun yung bugso-bugso, no? Lang, isolated lang yun because of the isolation. Yung namuuna talaga yung air and surface temperature na sobrang init na. Ang resulta, kulimlim, sabay mga ambon. Ang problema doon, ito yung mga 30 minutes to 1 hour. Ang ending nito, pag sumikat ulit yung araw, mas mainit dahil doon sa singaw. Singaw ng lupa, tas mas malagkit pa yung mararamdaman ninyo kumpara sa nararamdaman ninyo pag walang ulan. Puro araw lang. Okay. Sa Metro Davao po yan, maglalaro ang temperatura mula Thursday hanggang Saturday sa 25 hanggang 33 degrees. Kaya sa mga kababayan natin sa Mindanao area, magdala po ng panangga sa ulan tulad ng mga payong at kapote. Pero sa Manila at sa Cebu, magdala ng panangga sa init, mga pananggalan tulad ng payong, mga sunblock, sunscreen, ang inyong mga tubig at mag-hydrate po hanggat maaari. Sa ating heat index forecast para sa araw na ito, nangunguna pa rin po ang Dagupan, Pangasinan! Ay, tumatlo na. Tatlo, no? Dagupan, Pangasinan, 45 degrees Celsius. Pumapangalawa ang Cuyo, Palawan. Sumunod ang La Carlota City. Parehas po silang 43 degrees Celsius. Samantala, tatlong magkakasunod na lugar sa danger levels na 42 degrees. Bacnotan, La Union. Kinakuyang Richard sa Iloilo. Ayan, Iloilo City din po. Are! Ayos ka naman, Kuyang Richard. Maayong Ayos naman, maayong aga, maayong buntag ha. 42 degrees din po sa Birac, Catanduanes. Ayan, pinapaalala sa ating mga kababayan. Ay, dali, bago ko makakalimutan pala, yung ating heat index dito sa Metro Manila, sa may, dito muna tayo, sa may Naiya po sa may Pasay City. Inaasahan natin na ngayong araw ay 41 degrees Celsius sa may Pasay area. At sa paborito mong garden sa Quezon City. Baby yan! Ayan, baby sa 39 degrees Celsius ang heat index dyan sa may Quezon City area sa Science Garden. Ingat po sa mga kababayan natin. Sa ating sunrise at sunset, tumilawak pa rin po ang manok. Karinang alas 5:32 ng umaga, tasaan na paglubog ng araw. Wala na yung pusa, pumalinig. Naging baka na Naging baka. Alas 6:14 po yan, mamayang
gabi. Sa ngayon, yan naman aking latest weather reports, whether you like it or not. Ako po si Daryl Justin, nagbabalita na tama naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not. DWIZ Weather Report. Honda, Pilipinas. Oh, mga kababayan, alam nyo bang inalis na ng PhilHealth ang single period of confinement rule? Ibig sabihin, kahit na ma-confine muli ang pasyente sa ospital dahil sa parehas na sakit, sa loob ng 70 araw, magagamit nyo pong muli ang inyong mga PhilHealth benefits. Dahil sa PhilHealth, ang bawat Pilipino ay protektado. Honda, Pilipinas. Pilipinas, ang ating oras. 28 minuto na, makaraan ng alas 10 ng morning. Oras hatid sa inyo ng M. Luwilier, tulay ng pamilyang Pilipino. Honda, Pilipinas. Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Si Dennis Antenor Jr. Honda, Pilipinas. Tuloy-tuloy ang mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Tanggap tayo ng isang report. PCSO naglunsad ng libreng sakay sa pamamagitan ng dalawang bagong bus. Uy, dalawang bus. Alamin natin report mula kay Angelo Bainyo. Formal nang inilunsad ng Philippine Charity Sweepstakes Office ang programang Libreng Sakay kasabay ng pagbabasbas sa dalawang bagong bus noong Mayo 4 sa PCSO Conservatory Building. Pinangunahan ni Reverend Father Jeff Agustin ang seremonya kasama sina PCSO General Manager Melquiades Robles at Chairman Felix Reyes, pati na mga miyembro ng Board of Directors at kawani ng ahensya. Layunin ng Libreng Sakay na magbigay ng libreng transportasyon sa mga commuter at isulong ang ligtas, accessible at inclusive na mobilidad lalo na sa gitna ng patuloy na hamong dulot ng pandaigdigang krisis. Ayon sa PCSO, bahagi ang programa ng kanilang pinalakas na advokasya upang makapaghatid ng agarang tulong at mapabuti ang kalidad ng buhay ng bawat Pilipino. Yan ang PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Honda, Pilipinas. At speaking of PCSO, alam nyo ba ng katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulong ang Pinoy sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Honda, Pilipinas. Tuloy-tuloy ang mga balita at impormasyon. Kanina napag-usapan namin itong si Daryl Justin. Election season na ba? Dapat na ba nating tanggapin na election season na? May mga pagbabago ba talaga? At ginagawa pa talaga na basehan ng mga Pilipino itong mga survey na lumalabas? Okay, nasa linya po natin ngayon, isang political analyst. Kilala po ito, si Professor Dennis Coronacion. Prof, magandang araw. Hi, magandang araw po. Magandang umaga rin po sa inyong mga tagus-baybay. Prof, ano ba ito? Sa palagay niyo ho ba, itong mga naglalabas ang mga survey na ito po ba ay, paano ho babasahin ho ng Pilipino ito? Ito po ba'y ginagawa nilang basihan? Do yung nakaraang halalan ay hindi masyadong lumabas sa yung resulta ng halalan, yung mga survey na naglabasa noon prior to the election day, Prof. Well, every quarter naglalabas yung mga survey firms ng kanilang mga surveys. At kasama sa katanungan sa kanilang questionnaire ay yung pong mga patungkol sa darating na 2028 elections. Opo. Particular po kung sino yung mga posibleng lumaban bilang Pangulo at Vice President at saka yung mga pwedeng manalo kung sino may napupusuan ng mga respondents nila. Pero sabi ko po muna na tama kayo, may punto naman kayo na I think nung midterm elections noong 2025, hindi na-capture na 100% ng mga survey companies yung naging resulta ng 2025 elections. Yes. Particular ho doon sa senatorial elections. Yes, Kasi may mga ilang mga
sinasabi ng mga survey results na itong 12 ito most likely ay ang mananalo. Pero nung actual na paglabas ng resulta, I think mga 4 o 5 Apo. ng mga senatorial candidates ang Apo. hindi napasama. Mm-mm. Dahilan upang isipin ng mga tao, hindi naman pala accurate. Oo, yung survey. Kasi meron naman pong meron naman pong margin of error ang mga yan. Oo. Yung pong mga survey. So, Yeah. maari. Tsaka nagbabago-bago yung lugar. Halimbawa, sinabi ito ang top 5. Mm-mm. Pero sa actual na election, hindi naman pumasok sa top 5. Mm-mm. So, ganun po, may hindi siya 100% accurate at maaari magbago kasi mga Pilipino, yung mga botante, last minute, nagbabago pa isip. Tama. At hindi tama. kaya makapture ng survey po yun. Oo. Ngayon, ito po sobrang layo pa. Yung tanong nyo kanina, Mm-mm. election na ba? Malayo pa po ang election. Oo. Kasi 2026 pa lang. 2020. Oo. Malayo-layo. Oo. Pero dahil nga pinalulutang yung ganyang mga surveys sa mga presidentiables, Oo. ang tanong accurate ba ito? Mm-mm. Sa akin, parang mahirap pagkatiwalaan pa yan. Kasi unang-una, hindi pa naman sila formally nagsasabi na, sigurado na ako, magpa-file na ako ng, Candidacy. except for one person, Oo. si VP Si Sara VP Sara, Duterte. The oo. rest, Mm. puro deny ng deny eh. Mm-mm. Si Senator Tulfo, sabi niya, hindi ako tatakbo. Oo. Si Mayor, si former Vice President Leni Robredo, sabi niya, hindi, dito lang ako sa Naga. Oo. Hindi na ako mag-national. So, which brings more suspicion, ito ba talagang accurate? Sa akin, hanggat di ko pa nakikita yung, yung kanilang mga certificate of candidacy na next year pa naman, Mm. hindi ko muna pagkakatiwalaan yan. Yan po, bagaman tinetesting ng mga survey companies na yan. Number one, kung kaya man talunin yung nagdeklara na siya tatakbo sa 2028, Mm-mm. kung meron bang mga kandidato na kaya siya talunin. Mm-mm. Pangalawa, kung sino yung mga malalakas Tama. na pwedeng tumakbo. So, kumbaga man, kung partido na ninanais kung malaman kung sino sa kanila ang pwedeng maging presidential at vice presidential candidates or even senatorial candidates, pwede itong gamitin. Mm-mm. Itong mga datos na galing sa mga surveys. Sa bagay, Prof, sa totoo lang, tama naman yung ating dahil mangyayari talaga yung denial dito sa mga panahon na ito na kasama sa survey. Tama ho, kasi sobrang aga pa eh. At saka may kaugalian ng mga botanteng Pilipino na kapag nakita nilang yung kandidato ay atat, manalo, o kaya negative ang tingin natin doon. O parang ayaw natin ng ganyang klaseng kandidato. Gusto natin yung pakipot. Oo. O yung ayaw ko, hindi ako tatakbo. Oo. Muna ako, serbisyo publiko. So, yan ang gustong-gusto ng mga Pilipino po. Kaya tama lamang yung yung mga ilang kandidato na nagsasabi na ay hindi ako tatakbo. So, akmang-akma po yan sa panlasa at saka sa kultura ng mga Pilipino. Paano po yung denial na ito? Itong mga listahan ng mga lumabas sa survey, ito po ba ay magiging cause na rin itong mga botante na bantayan na itong mga pumapasok sa survey na pangalan na ito? Maari po, kung sa name recall. Apo. Although may mga public officials na naman yung mga yan eh. Pero kung parati nyo kasi nakikita yung mga pangalan nila, so maaaring maisipin ng mga Pilipino, makondisyon yung kanilang mga utak na, tatakbo talaga to. So come election day, sa araw mismo ng kung sakaling mag-file sila, kasama na yan sa mga nasa isip nila na pwedeng iboto, pwedeng pagpilian. Kasama rin ho ba na ina-anticipate o kino-connect somehow at kasama rin sa consideration ng mga Pinoy itong mga balita, itong mga issues na nangyayari kakabit nitong pagde-decide para sa election sa 2028, Prof? Ano po yan yung mga issues na nangyayari ngayon dahil malayo-layo pa yung Opo. Yung ilan po dyan ay matatandaan ng mga Pilipino. Hindi ho lahat yung matatandaan, pero may ilan. Lalo na yung mga sobrang controversial na issue. Halimbawa, yung flood control, yung mga ganyang bagay ho. Lalo na kasi
every every election pag nagpapa-survey itong mga survey companies, tinatanong nila yung mga respondents. Ano ba sa tingin nyo ang dapat i-address agad-agad ng pamahalaan natin o ng ating mga political leaders? So may mga top issues po doon. Yung mga top issues kadalasan tungkol sa ekonomiya. Makawalan ng trabaho, mataas na presyo ng mga bilihin. Pag yun pong issue na yun, baka meron kayong solusyon, yung kandidato may solusyon, baka maging pabor doon sa kandidato na yun. Okay. Ito pong mga pasok sa listahan, kailangan ba maging aware din sila sa kanilang mga sasabihin, sa kanilang mga gagawin, lalo na sa mga interviews, mga posts sa social media, dahil binabantayan na rin sila ng mga kababayan natin, Prof? Maaari po, no? Pero siguro kung anong dahilan kung bakit sila, kahit di pa silang file ng COC, no? Kung ano yung dahilan kung bakit sila napasama dyan o naaalala ng mga tao, tingin ko wag na nila masyadong baguhin yun. Dagdagan na lang nila, no? Siguro magpapatulong na lang sila sa kanilang mga consultants kung ano pa ba yung dapat nilang ayusin. So dapat ba iugnay nila yung sarili nila o maglabas sila ng posisyon sa bawat issue o kaya dapat ba yung kanilang mga mensahe mag-resonate sa mga Pilipino. So ano po yan, may messaging, may branding. Ayusin ho nila yan once nakikita nila maganda-ganda ang lagay nila sa survey. Oo nga, kasi kung ganito kaaga, Prof, lumabas na itong mga survey na ito, dapat sa ngayon, nagpaplano na sila ng ganitong kaaga, Prof. Mario, no? Kasi lalo na on the part presidential. of the, tama, on the part of the potential candidates, at nakikita niya maganda-ganda ang laban niya maganda-ganda ang mga numbers niya sa survey, maghahanda ho siya ng husto. Oo, kasi pwede pala, may laban pala ako. Hindi pala masasayang ang pera ko. So, maghahanda ho talaga yan. In terms naman po sa candidates, sa mga tatakbo, yung mga, alam ko naman kahit pa paano, nasa isip na nila yan at bumubuo na sila. Yung bang mga survey na lumalabas, yan ba ay isa dapat sa mga basahin nila versus yung nangyari noong 2025 na hindi masyadong na-accurate yung lumabas sa survey, Prof? Yung po kasing yung sa 2025, yung towards the end, tingin ko hindi na ho dapat pagkatiwalaan ng todo yun O kasi yung mga last minute na mga aktibidades ng ating mga kandidato, hindi ho na nakaka-capture ng mga surveys yun. O kasi pinakahuli, kung May ang election, May 12, ang pinakahuli at ng survey nangyari noong April. And kahit naman tapos na yung pinakahuling survey, yung mga kandidato patuloy pa rin nanliligaw ng mga botante, mga kaalyado sa local level, local government units. So, dynamic, may mga shift pa rin na nangyayari. May mga botanteng lumilipat pa rin. Yung mga undecided, biglang nagiging decided na. So, hindi ho talaga, kumbaga man lang yan, indicator. Kung gusto niyo malaman yung pulso ng mga tao, yan yon. Pero huwag kayo magre-rely dyan 100%. Lalo pa pag malapit na yung survey. At saka, kagaya ngayon, medyo malayo pa. Malayo pa, oo. O pwede lang ho yung maging guide. May ako'y kandidato sa pagkapangulo o vice president, sasabihin ko. Pag parating nandun ako sa maganda yung numero ko sa survey, sasabihin ko, pwede pala akong manalo, so baka tumakbo na ako. So may malaking tulong po sa decision making ng mga political leaders natin yan. Pero may mga survey results din po kasi na lalo pa ko yung mga hindi kilala na parang parang nilalabas yung mga resulta upang impluwensyahan yung mga tao. Hindi talaga siya accurate, hindi siya totoo doon sa actual na hindi siya reflection ng pulso ng mga tao. Teka muna, i-insert ko lang bago ko makalimutan to, Prof. Itong laging sinasabi ni
Vice President Sara na kasi nag-declare na siya, no? Nag-declare na ako at lahat ng mga ibabato nila sa akin dahil tatakbo ko sa pagka-presidente, pagka-pangulo sa 2028. So ikaw na Pilipino, magbabago ba yung pananaw, yung perception ng mga Pilipino? Ay, teka muna, oo nga pala. Tatakbo pala si VP Sara. Yung bang perception nila, yung pagbabantay nila, yung pag-follow nila ng mga page, pag-follow nila ng mga issue, ngayon ay connected somehow sa election, Prof? Nagbago? Maari po, no. May mga kapwa Pilipino tayo. I'm not saying na lahat. Pero meron ho tayong mga lalo na yung mga from the very beginning Duterte supporters na. Opo. O kaya yung makikita natin sa parte ng politic base ng mga Duterte, like yung socioeconomic classes, DNE, o kaya yung mga taga Mindanao, yung mga Visayan speaking ng mga taga Mindanao. Yeah. Sila po konting pangungumbinsi lang naniniwala na sila agad. Malakas yung tendency. I'm not saying all of them, pero malakas ang tendency na maniwala sila agad. Konting lang bawa yung mga nangyayari ba ngayon ilalagay sa naratibo nila. Kasi ever since nag-aaway sila sa Unity, meron agad naratibo ang kampo ni Vice President Sara Duterte. Na sila nga'y inaapi ng kasalukuyang administrasyon. At along the way, ina-adjust na lang nila ito para pumasok sa mga kasalukuyang nangyayari. Kagaya niyan, malapit na eleksyon, maagang nagdeklara ang Pangulo. So therefore, lahat ng magagawin ng administrasyon laban sa kanya ay may kinalaman sa 2028 elections. So nasa tao na lang po yan kung maniniwala sila. Kung may awareness na ang mga Pilipino this coming election, this gonna be my last question, Prof. Kung may awareness na ang Pilipino at laging nababanggit sa mga impeachment, kapag mga issues ang eleksyon, hindi ba oras na rin doon sa mga hindi kilala na kumilos na? Opo, kasi most of the surveys naman, aided po yan eh. When I say aided, Kodigo, may kodigo. yung mga tama po may kodigo na pagpipilian yung mga respondents. So kapag ang basihan naman nun, kung halimbawa matunog ang pangalan mo. Opo. Hindi naman sobrang matunog, kahit lang, medyo matunog lang, isasama ka na nila. So, at doon pagparati kang kasama, tapos gumaganda yung survey numbers mo, doon nagkakaroon ng name recall yung mga tao. Pag maganda numbers mo, Prof, kuha ka na ng sponsor mo. Pwede diba? Kasi maganda na number mo dahil pinagsamantalaan mo na yung pagkakataon dahil maaga nga eleksyon kasi tama kayo. Isa yan sa mga basehan ng mga yung mga campaign sponsors. Para maglabas sila ng pera sa mga makakita na tayo ng mga poster na wala pang oras, may poster na, may banner na, may jingle na, may mga balita na. Ay, nako Prof, 2028 na. Kaya nga parang aga ng eleksyon. Aga no? Aga ho. Okay. Prof, maraming salamat po sa oras na binigay niyo po sa DWIZ po. Thank you po. Salamat din po. Political analyst, kilalang political analyst si Professor Dennis Coronacion. Ronda Pilipinas! At alam nyo ba na hindi lang pang LPG ang Regasco dahil sila rin ay kaisa ng ating gobyerno laban sa mga illegal na aktibidad ng dyan sa LPG industry na yan. Tulad na lang ng illegal refilling at underfilling na walang ibang dulot kundi pandaraya at kapahamakan sa consumers. Kaya kung hanap ninyo, hanap natin ay LPG na subok na sa kalidad, tamang timbang at mabibili kahit saan sa buong Pilipinas, dito na kayo. Laging tandaan, para sigurado, Regasco! Sure at siguradong 3 tamang tipid ay maihahatid sa Tripid Tips, hatid ng DWIZ News at ng Regasco.
Number 1, i-repurpose ang mga tirang pagkain. Maaari makapag-create ng mga bagong putahe gamit ang mga tirang gulay o karne sa ref. Number 2, mix and match. Ang mga leftovers pwedeng gamiting sangkap para sa susunod na lulutuin o gawing bagong sahog para sa extra flavor ng lulutuin. Number 3, i-transform bilang bagong dish. Ang mga leftovers pwedeng gawing bago, lagyan ng sabaw o kaya naman ay iprito. Siguradong 3 tamang tipid ay maihahatid sa 3PID Tips. Hatid ng DWIZ News at ng Regasco. Regasco, kinilala ng Department of Energy na sumusunod sa pamantayan ng ligtas na LPG para sa Pilipino. Ayon sa LPG Industry Regulation Act, Republic Act number 11592. Para sigurado, Regasco. Ronda Pilipinas! Pilipinas ang ating oras. 10 minuto pa bago mag-11 ng morning. Oras hatid sa inyo ng PhilHealth para sa bawat Filipino. That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Pinoy weightlifter na si Albert De Los Santos nakasungkit ng gintong medalya sa weightlifting sa Egypt. Alamin natin ang report mula kay Kim Gomez. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Nagwagi ng gintong medalya ang Pilipinong weightlifter na si Albert De Los Santos sa 2026 IWF World Junior Championships sa Egypt. Buhat ni De Los Santos ang kabuuang 326 kilo na nagtakda ng bagong world record sa junior category ng men's 71 kg division. Malayo ang lamang niya sa kalaban na si Yash Kandagela ng India na nagkamit ng pilak habang tanso naman si Jimmy Lopez ng Ecuador. Sa kabila ng pinagdaanang lungkot matapos pumanaw ang kanyang ama 2 buwan na ang nakalipas, nagawa pa rin ni De Los Santos na manalo at gawing inspirasyon ang kanyang laban. Ito na ang ikatlong world title ni De Los Santos matapos din siyang magwagi noong nakaraang taon at sa iba pang international youth competitions. Para sa Sports News, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Ronda Pilipinas. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Vic Soto, ipinauubaya na sa anak na si Vico Soto ang desisyon sa darating na national elections. Alamin natin, showbiz balita mula kay Anton. Para sa aking balitang showbiz, tiwala si Vic Soto sa anumang desisyong gagawin ng kanyang anak na si Pasig City Mayor Vico Soto pagdating sa political career nito. Ito'y sa gitna ng mga ugong-ugong na pinapatakbo si Vico ng ilang taga-suporta nito bilang Pangulo sa taong 2028, ngunit nauna na itong nagsabing wala siyang balak tumakbo sa anumang posisyon matapos ang kanyang ikatlo at huling termino bilang alkalde ng Pasig. Ayon kay Vic, wala pa sa tamang edad ang kanyang anak upang maging Pangulo dahil magiging 38 anyos pa lamang si Vico sa 2028 at 40 anyos ang minimum age para tumakbo bilang Pangulo alinsunod sa konstitusyon. Dagdag pa ni Vic, bagamat nakaka-proud maging ama ng isang popular na politiko, ipinaubaya niya kay Vico ang desisyon kung tatakbo ito sa anumang posisyon sa hinaharap. Gayunpaman, naniniwala si Vic na magpapahinga lang sandali ang kanyang anak at muli itong babalik sa politika dahil nasa dugo nito ang serbisyo publiko. At iyan ang aking balitang showbiz para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Tinakluban ang plaka para hindi mahuli sa NCAP or No Contact Apprehension Policy. Alamin natin ang report ni Angelo Baino sa NBI. Naku, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito.
Tinakluban ang plaka para hindi mahuli sa NCAP o No Contact Apprehension Policy? Nako! Bawal ito sa pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy. Biglang dumami ang mga sasakyan na tila naglalaho, hindi dahil sa bilis ng takbo, kundi dahil sa plaka nilang tila nawawala, natatakpan o sinasadyang itago. Kaya paano kung sadyang tinakpan mo ang iyong plaka para hindi mabasa ng CCTV para iwas huli sa No Contact Apprehension Policy? Nako, alam mo bang labag sa batas yan? Ang NCAP ay isang sistema kung saan gamit ang CCTV, nahuhuli ang mga lumalabag sa batas trapiko kahit walang traffic enforcer sa mga lansangan. Ayon sa Batas Republika 4136, may tuturing na obstruction ang anumang uri ng pagtatakip sa plaka ng sasakyan. Paglabag naman sa Republic Act No. 11235 kung mag-improvise o tinakluban ang plaka ng mga motorsiklo. Mahigpit ding ipinagbabawal sa batas ang pagtatakip sa plaka dahil isa itong banta sa seguridad lalo na kapag mayroong krimen o aksidente. Ang sinumang lumabag ay maaring magmulta ng 5,000 piso pataas, ma-impound ang sasakyan at pwede ring makulong. Kaya imbis na iwasan ang kamera, mas mainam na iwasang lumabag sa batas trapiko para hindi ka masabihan ng, nako, bawal ito. Ronda Pilipinas. At bago tayo mag-balon, tayo muna magpatamag quote of the day. Kung hindi ka guilty, bakit ka affected? Okay. At yan ang kabuuan ng mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. At tabayanan ng susunod na programang Yes, Yes, Yo Topacio with Attorney Ferdy Topacio and Miss Man. Maraming salamat Pilipinas. Ako ang iyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis Antenor Jr. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ikaw, sabi sumulong ka na rin, masasama ako sama. Ronda Pilipinas, Ronda Pilipinas, Ronda Pilipinas.